Tulog lang ako na 5 oras every day. Monday until Sunday, 5 hours sleep. Wow. Grabe. Ganun po ako magtrabaho. 3 kumpanya pinagtatrabahoan ko. Sipag! Tapos, grabe no, 3 kumpanya pinagtatrabahuan. Si Sir Eric na nasa Finland, ulitin natin yun ha, nagnegosyo. Siyempre sabi nga niya, talaga kakaririn ko na to. Ito naman talaga na eh. Sir, may tanong ako. Paano mo pinagsasabay yung business dati? Naalala ko kasi mayroong moment na nasa Zoom ka, tapos nakikinig ka ng training, tapos nakikita ako dun sa sa background, naglilinis ka. Tama ba? Opo, tama po yun, GM. Para lang maging updated po ako sa grupo natin, sa company natin. Galing! Para-paraan lang po, para-paraan lang. Nakuha nyo? So there are people, sabi nila, ay wala akong oras para mag-training. Wala akong oras para gawin. Pero si Sir Eric, kaya pala yun. Ginawa niyang music yung training. Tumutugtog lang dyan, nagpe-play ng Zoom. Pero siya, tonong up. Diba? Nagagawa niya yung trabaho niya, nagagawa niya yung negosyo niya. And take note, nakakapag-step 4 siya. Ibig sabihin, nagagawa niya i-share yung business kahit na halos buong Europe ang mga pinag-sharean niya ng negosyo. Take note, ha? Guys, 16 hours nagtatrabaho. Hindi biro. Sir, last na. Ano yung pinaka-reason ng isang Sir Eric as an OFW, bakit talagang gusto mo nang eto na, gusto mo nang kumita ng malaki dito? Kasi takot ako, yun na number 1. Pag may takot ka sa sarili mo, marami kang mga excuses sa buhay mo. Takot ako na hindi ko maibigay ang magandang buhay para sa mga anak ko. Dahil ako, hindi yun naibigay sa akin ng mga magulang ko. Hindi nga ako nakapagtapos ng magpag-aaral. Hindi nila nakaya ko pag-aaral. Nagtatrabaho ako sa gabi, nag-aaral ako sa araw para lang ako makakuha ng vocational course. So yun ang kinakatakot ko na pagdating ng panahon,